Shane, nakausap mo na ba yung sinasabi mong manunuluyan sa bahay? Natitingin at bibili ng mga art pieces? Oo kuya, nakausap ko na sa telepono kaninang umaga. Sa darating na linggo daw ang dating niya, kaya ihanda mo yung sasakyan ha. Susunduin natin siya. Mukhang magbabakasyon din kaya baka magtagal siya sa bahay. Sige, ba? Teka dyan, wala ka pang napapansin sa paligid? Na ano? Parang biglang lumamig ang hangin. Nakakakilabot. Hindi maaari. Anong ibig sabihin nito? Ano yun? Ang buwan. Tingnan mo. Unti-unting nababahiran ng dugo. Ha? Oh, wala naman eh. Malapit na. Ah! Lola Bal naman eh. Ba't kayo nang gugulat? Tsaka paano kayo nakarating dito? Gabi-gabi na. Oh, kayo talaga. Pinsan tuloy nagdududa ako kung bulag ba talaga kayo eh. Malapit na siyang bumalik. Ang malamig na hangin at tugo sa buwan ay isang babala na sumisimbolo ng parating na panganib. Darating na siya. Lola Val, ano ang ibig ninyong sabihin? Muling maghahari ang kasamaan. Maghanda ka. Po? Ano yun? Ayan siya. Parating na siya. Muling dadanak ang dugo. Muli siyang maghahasik ng lagim. Sino po ang parating? Ang demonyo. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, 9:52 ng gabi. Katatapos ko lang pakinggan ang isa sa mga kwento ninyo sa inyong channel. Nang maisip ko na isulat at ibahagi ang sarili kong karanasan, hindi lang sa aswang, kung hindi sa mismong demonyo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Shane, isa kong iskultor na minana ko pa sa mga ninuno ko ang pag-uukit sa mga kahoy. Bukod doon ay may alam din ako kahit paano sa mga ginagawa ng albularyo. Dahil malayo sa bayan at liblib ang aming baryo, sa akin tumatakbo ang mga taga rito sa amin kapag may sakit sila. Taong 2005, nang magsimula kaming makaranas ng mga kababalaghan, mga sigaw ng paghingi ng saklolo at nababalot ng takot, mga angil ng aswang sa gitna ng kadiliman, mga panaginip at premonisyon na nagbibigay sa amin ng babala tungkol sa pagbabalik ng isang aswang na sinumpa. 100 taon na ang nakalipas. Nagsimula ito nang makilala namin si Madison. Maganda, mayaman, at misteryosa. Ang dalagang sinumpa ni Lola Valentina. Nandito na po tayo sa bayan, ma'am. Ang ganda dito. Lahat ng bagay ay mga luma na parang noong mga sinaunang panahon. Para ako nag-time travel. Kaya po minsan dinadayo ito ng mga turista. Ayun po ang antique shop na sinasabi ko. Thank you. Ano nga ulit ang pangalan mo? Shane. Right. Sandali ah. Nang lumabas si Madison ng kotse, hindi nito nakita ang bulag na si Lola Valentina na nakatayo sa bandang likuran nito. Bago ko pa siya masabihan, ay aksidente niya itong naatrasan kaya napaupo ang matanda sa semento. Nakita ko na kinaway pa nito ang palad sa harap ni Lola Valentina nang makita ang puro puting mata nito. Ay! Oh my God! Lola, sorry po. Nasaktan ba kayo? Sa wakas, dumating ka na. Po? Lola, ayos lang kayo?
Umangat ang kamay ni Lola at hinawakan si Madison sa balikat papunta sa leeg nito. Pagkatapos ay hinawakan naman ang suot nitong kwintas. Nagtataka na tumingin sa akin si Madison bago muling bumalik ang tingin sa matandang bulag. Mula sa kwintas ay kinapa nito ang mukha ni Madison at nilapat ang palad sa noo at mga mata nito. Ex audime, pagbukas ng liwanag ng ikatlong mata, mutya ng gabay, bantay ng guni-guni, sumanib sa dalangin kong ito, diwata ng karunungan, anito ng liwanag, pawiin ng lambong ng kamangmangan. Ipaunawa ang lihim na anyo ng buhay sa kahoy, sa bato, sa tubig, sa hangin. Fiat voluntas luminis. Lola Val? Ano po yung sinabi nyo? Dahil hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo, hayan, natumba ko. Hindi ka ba naawa sa matandang bulag na ito? Sisiguraduhin ko na magtatanda ka. Malalaman mo ang ganti ko sa pagkagat ng dilim. Po? Lola? Lola, sandali! Hindi ko po sinasadya! Lola? Lola Val! Sandali lang po! Nagkatinginan lang kami ni Madison nang mabilis itong tumayo at naglakad palayo na para bang may nakikita ito. Puno ng pag-aalala na tumingin sa akin si Madison at lumapit. Promise, hindi ko talaga siya napansin. Hindi ko sinasadyang matabig siya. Huwag kang mag-alala. Kilala ko yung si Lola Val. Tiyak may dahilan siya, kaya niya ginawa yon. Ang mabuti pa, samahan na kita sa shop. Sa susunod na lang siguro, babalik na lang ako. Ihatid mo na lang ako sa tutuluyan ko. O sige, sakay ka na. Mula sa bayan ay nagmaneho ako pauwi sa amin. Tila nawala kay Lola Val ang isip ni Madison dahil nalibang ito sa pagtingin sa magandang tanawin papasok ng baryo. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating kami sa bahay. Pagbaba pa lang ni Madison sa kotse, ay lumingon na ito sa paligid na nakakunot ang noo. The place looks familiar. Hindi ako sigurado pero parang nakita ko nitong lugar nyo. Talaga? Nakarating ka na dito? Hindi pa. Sigurado akong hindi pa. Hindi ko lang alam kung saan ko nakita ito. Halika, pasok ka. Dito tayo sa taas. Napalingon ako nang lumabas mula sa kwarto si Madison. 3 oras na mula nang dumating siya sa bahay. Nasa kwarto lang ito at naririnig ko na may kausap sa telepono. Nag-ikot-ikot siya sa sala. Tinignan ang mga wooden sculpture na nakadisplay. Ang lolo ng lolo ko ang gumawa niyan. Nung bata pa daw siya. Isang batang nakatungo at umiiyak. Sumisimbolo ng batang biktima ng pang-aabuso nung panahon daw ng Kastila. Eto, sino tong babae? Gawa ng tatay ko. Siya ang nanay ko. Ginamit niya model si nanay noong 15 anyos pa lang siya nung unang beses silang nagkakilala. How sweet. How about this? Ang ganda nito. Obvious na ito ay image ng isang babaeng buntis at ng baby niya. Sino may gawa nito? Ako, inspired sa asawa ko at ng anak namin na hindi na naisilang. Oh, Nagkaroon ng komplikasyon sa pagbubuntis siya. Namatay sila ng anak ko. I'm sorry. Ayos lang. 7 taon na rin naman mula nang mawala siya. Kaya ako ginawa yan bilang coping mechanism ko. It's beautiful, really. Salamat. Gaano ka nakatagal sa wood carving? Mula bata pa ako,
Mula sa mga ninuno ko, eto na ang ginagawa. Kaya napasa ng napasa sa mga sumunod na henerasyon hanggang sa akin. Kaya pala kilala kayo. Nalaman kong tungkol sa shop mo dahil sa recommendation ng isang kaibigan na nakabili na rin dito. Puring-puri niyo mga gawa niyo. Salamat po at nagustuhan ninyo. I'll be staying here for maybe about 2 weeks. Bukod sa pagbili ko ng mga antiques at sculpture mo, plano ko ring mag-relax at mamasyal kahit paano. Okay lang bang rentahan ko yung sasakyan mo? At ipag-drive niyo ako ng kasama mo? I'll pay extra. Kasama na doon ang gasolina. Oo naman, walang problema. Pabor pa nga sa akin dahil kikita ako eh. Kung may gusto kang kainin lalo na sa ulam, sabihin mo lang sa amin. Kasama sa bayad mo yung pagkain dito. Thank you. Gusto mong pumunta sa shop? Sige ba? Excited akong makita yung mga gawa mo. Bumaba kami ng bahay at nilabas ko ang motor ko. Saka ako agad sumakay doon. Natawa ako nang makitang tila nag-aalangan si Madison na sumakay. Kaya tinapik ko ang bakanting pwesto sa likod ko. Sakay na. Mapapagod ka kapag nilakad natin yon. Okay lang ba? Oo naman. Wala namang magagalit eh. Fine. Kapit ka lang sa bewang ko dahil medyo malubak ang daan. Baka mahulog ka. Nang makarating kami sa shop, ay naabutan ko ang 3 tao ko na tinatapos ang mga customized order ng mga kliyente namin. Agad lumingon ang mga ito sa amin habang namilog ang mga mata ni Madison. Wow! Eto, tsaka yun. Pinakustomize sa amin yan. Kaya kung may idea ka, pwede mong sabihin sa akin para magawa namin. Talaga? Sige. Kapag may naisip ako. Bukod sa ibang part at pieces na madalas ginagawang display o nilalagay sa mga art museum, marami ring nagpapagawa sa amin ng mga life-size na santo. Kuya Ted, sa 1 linggo na kukunin niya ng kliyente ha? Oo, tapos na to. Ibibigay ko na nga ito kay Manong Jun para barnisan eh. Shane? Sino yon? Yung lalaki sa sulok. Bakit parang ang sama ng tingin sa akin? Nang sinundan ko ang tinuro niya, nakita ko ang isa sa tauhan ko na si Dan. Nakatingin ng masama kay Madison habang mahigpit ang kapit sa pait. Kaya naman, sinenyasan ko si Ted at ito ang lumapit at sumaway dito. Agad naman itong umiwas ng tingin, pero naka-naka pa ring lumilingon. Pasensya ka na dun. Okay lang. Ay, Shane. Nandiyan na yung delivery ng mga kahoy. Mabilis akong lumabas at tinignan ang mga matatabang katawan ng puno. Nang ibaba na mga pahinante ang pinakahuli, bigla kaming napalingon sa paligid nang may marinig kaming nakakakilabot na boses na tumatawa. Sino yung tumawa? Nakakakilabot naman yon. Narinig mo rin? Oo. Sila mukhang hindi. Huwag mong isipin yon. Baka sa labas lang yon. Pasado 12:00 ng hating gabi. Katatapos ko lang mag-ayos ng mga resibo at ilang pang papeles sa shop. Sa hindi malamang dahilan ay hindi ako dalawin ng antok. Kaya naman binuksan ko ang bintana. Dala ang isang bote ng beer at tumanaw sa labas. Bigla kong naalala ang mga pahiwatig ni Lola Val nitong mga nakalipas na mga linggo. Lalo na ang dasal nitong sinambit kay Madison. Ano kayang ibig sabihin ni Lola Val? Anong panganib ang parating? Anong kailangan mo sa akin? Sino ka? Wag! Wag! Bigla akong napatakbo nang marinig ko ang sigaw ni Madison mula sa kanyang kwarto. Agad akong kumatok ng sunod-sunod.
Pero hindi ako pinagbubuksan nito. Ma'am? Ma'am? Ano pong nangyayari dyan? Ma'am, buksan niyo po ito! Wag! Wala akong alam, Lola! Lola Matilda! Dahil mukhang hindi ako naririnig ni Madison, nangahas akong buksan ang pinto at bukas ang ilaw. Doon ko nakita na nakahiga ito at nakapikit. Pinagpapawisan ng butil-butil sa noo habang pabaling-baling ang ulo at umiiyak. Nagmadali akong lumapit sa kama at marahan itong tinapik. Ma'am! Ma'am, gumising ka! Binabangungot ka! Lola, wag! Ayoko! Ma'am! Ayoko! Ma'am! Biglang dumilat si Madison at hingal na hingal. Nang tumingin ito sa akin, nagulat pa ito saka bumalikwas ng bangon sabay sumiksik sa headboard ng kama at takip ng kumot sa unan. Agad naman akong lumayo sa kama. Anong ginagawa mo dito, ha? Relax, ma'am. Wala akong gagawing masama sa'yo. Binabangungot ka. Sigaw ka ng sigaw kaya pumasok ako. May nakita akong babae sa panaginip ko. Kamukha ko siya. Pero ang tawag ko sa kanya, Lola Matilda. May gusto siyang ipapatay sa akin. Kailangan ko daw tapusin ang sinimulan niya na hindi ko maintindihan. Hinga ka na malalim. Sandali. Ikukuha kita ng tubig. Ang kwento sa akin ni Madison habang nasa labas ako at nakaupo siya sa kama at nanginginig pa rin sa takot dahil sa kanyang panaginip. Dahan-dahang umangat ang tingin niya nang dahan-dahan ding bumukas ang bintana. Bakit? Anong nang... Diyos na mahabagin! Tumakbo ako ng mabilis pabalik sa kanyang kwarto. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang lumingon ako sa bintana at nakitang nakasampa ang isang aswang na kamukhang kamukha ng demonyo. Mapula ang balat nito, kalbo, may maliit na sungay sa magkabilang noo. Nakakatakot ang kulay pulang mga mata niya. Ang tenga ay matulis. Gayon din ang kanyang mga pangil at kuko sa kamay at paa. Ang dila niya ay mahaba at matulis din. Ang tanging pagkakaiba ay wala itong mahabang buntot kagaya ng mga nakikita kong imahe nito sa mga TV at pelikula. Mabilis akong lumapit kay Madison at hinawakan ko siya sa kamay. Saka kami sumiksik sa sulok. Shane, natatakot ako. Huwag kang magpapadaig sa takot. Tulungan mo ako. Magdasal tayo. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Panginoon, tinatakwil ko ang lahat ng anyo ng kasamaan sa tahanang ito. Ilayo mo po kami sa kasamaan at sa kampo ng kadiliman. Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka dito! Demonyo ka! Bigla kaming lumingon ni Madison sa pinto nang dumating si Kuya Ted. Antok na antok pa at nagkakamot ng ulo, habang kaming dalawa ay halos nanginginig na sa takot. Insan, bakit bang ingay nyo? Hindi mo ba nakikita? May demonyo sa bintana. Ha? Demonyo? Wala naman eh. Bangag ka ba? Itulog mo yan. Yan kasi kape ka ng kape, kaya ka nervyoso eh. Huwag kang maingay, natutulog yung tao eh. Gulat na nagkatinginan kami ni Madison. Ang ibig sabihin ay kaming dalawa lang ang nakakakita sa demonyo. Nang lumingon kami sa bintana, wala na ito doon
at saka pa lang kami nakahinga ng maluwag. Ayoko matulog dito. Po, saan ka matutulog? Sa tabi mo. Up. Kahit saan, basta hindi ako mag-isa. Ang kwento ni Madison, nang magising ng umagang yun, ay nagulat pa siya na nasa ibang kwarto siya. Matapos maalala ang nakakatakot na pangyayari ng nagdaan na gabi, agad umusal ng maikling panalangin si Madison, saka lumabas ng silid. Good morning, ma'am. Good morning din po. Si Shane? Ay, maaga pong pumunta sa shop eh. Ang bilin po sa akin ni Insan, ipag-drive ko kayo kung saan nyo gustong pumunta. Sige, pumunta tayo sa bayan. Doon sa mismong shop niya. Tapos dalhin mo ako sa mga antique shops na alam mo. Sige po, kaya na po muna kayo. Nakapagluto na ako ng almusal. Salamat, kuya. Ma'am, totoo po ba yung kwento ni Insan? May nakita daw kayong multo ng aswang kagabi? Oo, totoo yun. Mukhang sa amin lang nagpakita at hindi sa'yo. Nako, mabuti naman at baka ako'y mamatay sa takot. Si Insan nga na may alam sa pag-aalbularyo na sanay sa mga kababalagan. Natakot eh. Pero, kaya pala. Kaya pala ano? Sa sobrang takot yung dalawa, pagpasok ko sa kwarto ni Insan kanina, nabutan ko kayo magkayakap habang tulog. Po? Talaga? Naku, nakakaya naman kay Shane. Nako, huwag niyo pong intindihin yun. Wala namang girlfriend yun eh. Teka, masyado na naman akong madaldal. Sige po, kumain na po kayo. Doon na lang po ako sa baba maghihintay. Buong umaga din nag-iikot-ikot si Madison kasama si Ted sa bayan at sa karatig bayan. Nakabili siya ng ilang maliit na antique pieces. Pasado 11:00 ng umaga nang makauwi ang dalawa, kung saan naabutan ako nito na nasa kusina at nagluluto. Kumusta ang lakad ninyo? May nabili ka? Ilang piraso lang. Gutom ka na ba? Sandali na lang ito. Kumakain ka ba ng alugbati na may sabaw tapos pritong galunggong? Oo naman. Kahit anong kinakain ko, basta walang lason. Mabuti naman. Medyo nag-aalala ako na baka hindi ka kumakain ng ganito. Bakit naman? Dahil mayaman ka. Pinalaki ako ng parents ko na tinuruan kaming magkakapatid na kumain ng mga pagkain na hinahain sa mesa. Nagluluto ng ganyan si Mommy. Kasi ganyan din ang nakalakihan nilang pagkain. Talaga? Ang galing naman. Hindi ka gaya ng ibang mayaman na nakilala ko. My mom taught me to always be humble. At ako bilang madalas mag-travel, natutunan ko na rin kung paano ko i-a-adapt ang sarili ko ng mabilis sa lugar na pinupuntahan ko at sa mga taong nakakasalamuha ko. Kaya wag mo akong masyadong alalahanin. Sige. Siya nga pala. May sasabihin sana ako. Kaninang umaga kasi. Sinabi ni Kuya Ted, maghayakap daw tayo kanina. Oo. Yun nga. Pasensya ka na dun ah. Hindi ko rin namalayan eh. Wala yon, okay lang. Kaya rin siguro ako nakatulog ng maayos sa kabila ng matinding takot ko. Dahil yakap mo ko. Takot na takot kasi talaga ako kagabi. Kaya maraming salamat. Walang anuman. Mamayang gabi, pwede bang doon ulit ako matulog sa kwarto mo? Kahit doon lang ako sa lapag. Basta ayoko lang mag-isa sa kwarto. Please? Sige. Walang problema. Pero doon ako sa lapag, ikaw na sa kama. Salamat. Matapos mananghalian, ay sumama sa akin si Madison sa shop para mamili ng mga bibilhin na art pieces. Dalawa ang napili niya. Ang dalawang kamay na magkahawak at isang abstract design. Yung iba sa bahay ko,
Yung iba naman sa museum tapos ibebenta. Parang bahay at kotse lang, buy and sell. Ito na talagang ikinabubuhay mo, no? Yes, ngayon full-time na ako sa buy and sell ng mga antique items at ibang art collection. Pero may iba pa rin naman akong business bukod dito. Salamat ulit. At dito mo naisip bumili. Wala yon. Magaling kang iskultor at sa nakikita ko, alam ko na hindi pa ito ang first and last business transaction natin. Sige ba? Basta tawag ka lang. Ikot-ikot lang ako, ha? Sige lang. Maya-maya tapos ko na tong ginagawa ko tsaka aalis na tayo. Habang naglalakad si Madison mula doon sa pwesto ko, ay natanaw ko siyang dumaan sa tabi ni Dan. Sinundan nito ng tingin ang dalaga. Pagkatapos ay huminto sa ginagawa. Napakunot noo ako nang makitang nagsalita ito na parang may kausap at kaaway. Kuya Ted, Bakit? May pagagawa ka? si Dan, okay lang ba siya? Ewan ko ba dyan? Kasi kwento nga sa akin ng ibang mga tauhan natin na parang nawawala daw sa sarili si Dan. Madalas silang nahuhuling isasalita mag-isa. Tapos parang laging may kaaway. At eto pa, yung isang kahoy na dinala dito nung isang araw, yun ang tinatrabaho niya. Ayaw bitiwan. Sa kanya daw yun. May nagpapagawa daw sa kanya. De bale, kakausapin ko na lang. Napakunot noo ako nang bigla itong tumayo pagkatapos ay lumingon sa paligid. Saka naglakad palayo, papunta sa direksyon na pinuntahan ni Madison. Sa hindi malamang dahilan ay kinutuban ako, kaya iniwan ko sandali ang ginagawa ko at sinundan ito. Wow! Ang gaganda naman ng mga art pieces na ito. Ay, kung pwede ko lang kayong bilhin lahat. Anong dahilan at nandito ka sa lugar namin? Excuse me? Sorry, pero hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Huwag ka na magkaila. Nandito ka para patayin mo siya. Ano? Patayin sino? Excuse me, hindi ako mamamatay tao. Kliyente niyo. Sinungaling ka! Sa susunod natin na pag-aarap, Matilda, sisiguraduhin ko na makakaganti ako sa iyo sa lahat ng pagtatraidor mo sa akin. Sir, anong nangyayari sa'yo? Bakit nag-ibang boses mo? Magbabayad ka sa lahat ng kasalanan mo. 10 ng aking lahi. Malapit na. At sa araw na itinakda, maghaharap tayo. Dan! Doon parang natauhan si Dan. Kanina mula sa likod ay narinig ko ang mga sinabi nito kay Madison. Hanggang sa biglang magbago ang boses nito. Isang tinig na nakakakilabot na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang tinig ng demonyo. Nang marinig ko yun, ay agad nangalisag ang balahibo sa katawan ko. Samantala, mabilis kong nilapitan ang dalawa at pumagitna sa mga ito. Anong problema mo? Bakit mo inaaway si ma'am? Kliyente natin siya. Hindi ako, kuya. Wala naman akong ginagawa eh. Dinig na dinig kita. Ano bang problema mo? Bakit nitong mga nakalipas na araw ay parang wala ka sa sarili? Nung 1 linggo pa kita napapansin. Hindi ko alam, kuya. May boses ng lalaking gumugulo sa isip ko paulit-ulit. Anong boses? Anong sabi niya sa'yo? Gusto niya na... Ang sakit ng ulo ko, kuya! Dan! Dan, anong nangyayari? Ayos lang ako, kuya.
At yung kahoy na inuukit mo ngayon dun sa loob, sinong nag-order nun? Bakit wala sa record? Siya, pinapagawa niya sa akin. Magagalit siya kapag hindi ako sumunod. Papatayin niya ako. Kausapin mo nga ako ng maayos. Ipaliwanag mo sa akin ang sinasabi mo para matulungan kita, Dan. Bilis, kuya. Malapit nang itinakdang araw. Kailangan na matapos ko yun. Darating na siya. Darating na siya. Nagtataka na nagkatinginan kami ni Madison. Habang naglalakad si Dan palayo, ay saka ko lang napansin na may hawak itong pait. Matapos yun, ay agad kong hinarap si Madison. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Hindi naman. Pasensya ka na kay Dan. Wala yun, pero mukhang wala siya sa sarili niya. Oo nga eh. Tinatanong nga namin siya lately kung may problema pero ayaw magsalita. Ganyan lang siya. Trabaho ng trabaho nang walang tigil. Hayaan mo na siya. Kami na bahala kay Dan. Halika, balik na tayo doon. Kinagabihan, bandang 9:00 ng gabi, nang biglang bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat. Dahil doon, ay biglang nawalan ng kuryente. Nagsindi ako ng kandila, saka nagtimpla ng mainit na tsokolate at binigay yun kay Madison na nakaupo na sa kama at nagmumuni-muni. Oh, para mainitan ang sikmura mo. Salamat. Alam mo, napakasipag mo. Ang swerte ng asawa mo sa'yo. Salamat. Sayang lang. Maaga silang kinuha sa akin. May bala ka bang mag-asawa ulit? Kung may darating at siya ang ibigay ng Diyos sa akin, hindi ko naman sinasarado ang puso ko. Isa pa, gusto nang namayapang asawa ko na mag-asawa ulit ako. Ayaw niya daw akong tumandang mag-isa. Pero hindi ako yung makikipag-date kung kani-kanino. Maturity? Kahit hindi nabuhay ang anak ko, feeling ko nandyan lang siya. Kaya maingat pa rin ako sa kilos ko. Kung nakikita man niya ako sa langit, gusto ko na maipagmalaki pa rin niya ako. Siguradong proud na proud sila. Naputol ang kwentuhan namin at mabilis lumingon sa may pinto nang marinig na bumukas ang main door sa ibaba at para bang may bumagsak ng kung anong gamit. Nagkatinginan kami ni Madison. Pagkatapos ay agad akong tumayo at lumabas. Nagtaka ako nang sumilip sa ibaba at nakitang bukas yun. Kuya Ted? Shane, sino yan? Ha? Wala. Mukhang nakalimutan lang ni Kuya Ted ilock yung pinto. Sandali, isasarado ko lang. Agad akong bumaba at mabilis na sinarado ang pinto. Inayos ko rin ang mga nakasalansan na kahoy na kumalat sa sahig na naalala ko na iniwan kong nakaayos kaninang hapon. Hanggang sa... Madison! Tulong! Shane! Nitiwan mo ako! Mabilis akong tumakbo paakyat at naabutan ko na lang ang pinto na sarado na habang naririnig ko sa loob ang mga kalabog at ang patuloy na sigaw at iyak ni Madison. Natigilan ako nang may marinig akong nakakatakot na tinig na tila hindi galing sa tao. Tama, Matilda. Ganyan na. Matakot ka. Manginig ka sa takot. Dahil papatayin kita. Madison! Sunod-sunod kong hinampas ang pinto at sinubukan kong buksan pero nakalak yun sa loob. Sakto naman na lumabas si Kuya Ted
na humahangos at halatang nagising sa ingay. Anong nangyayari? May nakapasok sa kwarto. Naiwan si Madison doon. Kunin mo yung susi, bilis! Oh, sige. Tulong! Tigilan mo na ako! Hindi ako si Matilda! Ngayon pa lang, papatayin na kita bago mo pa ako maunahan! Nang marinig ko yun, ay hindi ko na nahintay si Kuya Ted. Mabilis kong binangga yung pinto ng braso at siko ko. Pagkatapos ay sinipa ko ito ng sunod-sunod. Hanggang sa dumating na ang pinsan ko at nagmadali kaming buksan yun. Nang sa wakas, ay bumukas ang pinto. Naabutan ko si Madison na nakahiga sa sahig habang nasa ibabaw nito ang isang tao na may mukha ng aswang. Napakunot ang noo ko nang tumingin sa akin ang aswang. Wala akong naramdaman na negatibo at mabigat na enerhiya sa kanya. Wala ang kilabot. Pula ang mga mata niya, pero ang mukha ay aswang. Kulubot ang mga balat sa mukha at ang ulo ay nakakalbo. Pero ang mas lalong pinagtataka ko ay ang patalim na hawak nito. Mabilis akong lumapit at sinipa ito ng malakas palayo. Halos humagis ito, kaya mabilis kong naitayo si Madison. Kuya! Ikuha mo ako ng asin, bilis! Hoy, aswang! Ako ang harapin mo! Hindi yung walang kalaban-laban na babae ang pinupuntirya mo! Shane! Eto na! Si Madison! Bantayan mo, bilis! Muli na naman akong nagtaka nang makita kong nasaktan ito sa pagsipa ko. Bilang may alam sa pagiging albularyo, hindi lang mga sakit at nakulam o barang ang nakaharap ko. Marami na rin akong nakalaban na mga aswang. At ang isang ito ay masyadong mahina kumpara sa mga aswang na nakalaban ko. Sinubukan kong batuhin ito ng asin, pero hindi man lang siya natinag. Hindi ka aswang! Maskara lang ang suot mo! Sino ka? Anong kailangan mo? Nanlaki ang mga mata ko nang bigla itong sumugod sa amin. Agad kong sinalag ito ng arnis stick na lihim kong kinuha sa tabi ng pinto. Nagkamali ako. Ang akala ko ay mahina ito, ngunit malakas nitong naitulak ang arnis at nagawang ilapit ang dulo ng kutsilyo sa mukha ko. Mabilis akong umiwas nang tuluyan nitong naitulak ang patalim at tumama ito sa cabinet. Sinipa ko agad ito ng malakas sa tiyan palayo sa akin. Huwag kang makialam dito, albularyo! Insan, yung pangakatawan at height niya, hindi ba parang si Dan? Dan? Nang banggitin ko ang pangalan na yun, ay nagmamadali itong tumalon palabas ng bintana. Mabilis akong tumakbo palapit doon. Medyo mataas ang second floor ng bahay. Malaki ang posibilidad na mapilayan ang sino mang tumalon pababa mula doon. Pero ang isang yun ay agad tumakbo papasok sa masukal na kakahuyan. Ma'am, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ang braso mo dumudugo. Nahagip ng hawak niyang patalim kanina. Kukunin ko lang yung mga panggamot. Maya-maya ay biglang napaupo sa sahig si Madison at umiyak ng husto. Agad ko siyang nilapitan. Gusto ko sana siyang yakapin, pero nag-alangan ako. Nakaramdam ako ng awa at kumirot ang damdamin ko para sa kanya habang nakikita ko ang labis na takot mula sa kanya. Eto na yon. Sinumpa nga yata ako ng matandang yon dahil nabangga ko siya. Kaya kung ano-anong maligno o demonyong nakikita ko, hindi ko naman yun sinasadya eh. Mula na mangyari yon, sunod-sunod na mga kababalaghan na nangyari sa akin.
Kilala ko si Lola Val. Hindi yun basta gagawa ng gano'n ng walang malalim na dahilan. Uuwi na ako, Shane. Baka mabaliw ako sa takot kapag nagtagal pa ako dito. Mula nang mangyari ang pagtangka na pagpatay kay Madison, ay hindi na ito natahimik. Hindi ito nakatulog kagabi at kailangan pa nitong uminom ng sleeping pills para lang makatulog ng maayos. Ako naman ay pinili ko na bantayan siya at manatiling gising para sakaling sumalakay ang aswang. Kulang na lang ay huwag akong umalis sa tabi niya. Nang hapon na yon, matapos ang ginagawa ko sa bakuran, ay agad akong umakyat sa taas. Doon naabutan ko na nakaupo si Madison sa tabi ng bintana. Ma'am? Tigilan mo na nga ako sa katatawag mo ng ma'am. Ilang beses mo na ngang niligtas ang buhay ko eh. Madison na lang. Maddie or Mads. Okay. Madison. Pasensya ka na ha? Saan? Dahil sa mga nangyayari sa'yo, mula nung dumating ka rito. Sabi mo pa naman, bukod sa mga pagbili mo ng mga art pieces, magbabakasyon ka dito. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Sino bang mag-aakala na may demonyong manggugulo sa akin? Kasalanan ko kasi ginalit ko si Lola kaya sinumpa niya ako. Anong plano mo? Gusto mo bang puntahan si Lola? Hindi na. Baka lalo lang siyang magalit sa akin kapag pumunta ako doon. Uuwi na lang ako. Baka kapag nasa Maynila na ako, bumalik sa normal ang lahat. Nakapagpabook na ako ng flight. Bukas ng umaga balik na ako ng Manila. Paano yung mga pinagawa mong sculpture pieces? Iiwan ko sa yung address ko sa Manila. Ibadala mo na lang. I'll pay all the expenses. Sige. Makakausap pa naman kita kahit sa text lang, di ba? Kahit nandun ka na. Oo naman. Tawag pa kung gusto mo eh. Ayos. Akala ko hindi na eh. Bakit? Gusto mo pa bang mag-usap tayo? Ano pa bang gusto mong pag-usapan? Bukod sa business, siguro sa personal level. Nagulat ako sa sumunod na ginawa ni Madison. Hinablot niya ang kwelyo ng t-shirt ko at pagkatapos ay hinalikan ako sa labi nang walang babala. Matagal, hanggang sa dahan-dahan kaming lumayo sa isa't isa. Parang sasabog ang puso ko nang salubungin ko ang mga mata niya. Para saan yun? To thank you for always saving my life. Sana hindi magalit ang asawa mo sa akin. Pero, cute ka kasi eh. Wow. Okay. Sorry. Nabigla pa kita? Hindi kasi ako sanay ng paligoy-ligo eh. Medyo pero okay lang. Ngayon lang ulit ako nakahalik ng babae mula nang nawala ang asawa ko eh. Ang swerte ko pala. Kaya mo siguro hiniling na sa kwarto ko matulog dahil type mo ako, no? Oh, hindi ah. Totoong natatakot ako noon. Sino bang hindi matatakot doon? Hindi, joke lang. Pero, pwede isa pa? Ha? Yung kiss. Pwede naman. Sa pagkakataon na ito, ay ako naman ang humalik sa kanya. Hindi gaya kanina, mas malalim at mas mapusok na halik ang pinagsaluhan namin. May kung anong damdamin ang nabuhay sa puso ko, Madam Venus. Bumilis ang tibok nito. Isang bagay na inakala ko ay hindi na mararamdaman pa mula nang mawala ang asawa ko. Hanggang ang masayang sandaling pinagsaluhan namin
ay naputol at biglang napalitan ng takot. Ayun na naman siya. Bigla akong tumayo at kinuha ang itak, saka mabilis na tumakbo pababa at lumabas ng bahay. Sumunod sa akin si Madison na umiiyak sa takot dahil sa trauma. Mahigpit siyang kumapit sa damit ko at nagtago sa likod ko. Magpakita ka, demonyo ka! Huwag kang magtago sa likod ng kung sino! Ako ang harapin mo! Huwag kang mag-alala, Pipichuging Albularyo. Magtutuos din tayo. At ikaw naman babae, kahit saan ka magpunta, Matilda, hindi mo ko matatakasan. Hindi sabi ako si Matilda eh. At wala akong atraso sa'yo. Mabilis akong lumingon sa paligid at natigilan ako nang makita si Dan na nanlilisik ang mga mata at matalim na nakatingin sa amin. Parang hindi ito ang Dan na kilala ko na dating masayahin at palabiro. Ang binatilyong dinampot ko sa kalye, kinupkop at tinuruan ko ng wood carving. Katawan niya ang nakikita ko, pero parang may ibang katauhan ang nakabalot sa kanya. Dan! Dan! Bumalik ka rito! Sinubukan ko siyang habulin, pero mabilis itong nawala. Nang balikan ko si Madison, ay agad ko itong niyakap at takot na takot itong patuloy na umiyak. Hindi ko na kaya dito, Shane. Uuwi na ako. 3 araw na mula nang umalis si Madison. Dati naman kaming nagpapaupa ng mga kwarto dito sa mga turista o bisita, pero ngayon lang ako naapektuhan ng ganito sa isang guest. Hinanap-hanap ko ang magandang mukha niya, Madam Venus. Namimiss ko agad ang boses niya kapag nagkukwento tungkol sa mga biyahe niya sa ibang bansa para lang bumili ng sculpture pieces. Namimiss ko rin ang tawa niya na masarap sa tenga. Mula rin nang umalis siya, ay hindi na ito nag-text o tumawag man lang. Oh, bakit mukhang Biyernes Santo ka dyan? Namimiss mo, no? Tumigil ka nga dyan, kuya. O ayaw mo pang aminin? Alam ko naman na malakas ang tama mo kay ma'am. Nakita ko naman kayong dalawa nung umaga bago siya umalis. Naghahalikan kayo sa loob ng kwarto. Nagkakamabutihan na kayo, no? Hindi. Ewan ko. Halik lang naman yun eh. Wala naman siyang sinabi bago umalis. Hindi pa nga kumukontak ko. Sandali nga. Yung si Dan. Di ba sabi ko sa'yo, manmanan mo siya? Kumusta? Iba talaga, boss. May hindi tamang nangyayari sa taong yun. Kinakabahan ako. Pati nga mga tao natin natatakot na sa kanya. Alam mo ba yung bloke ng kahoy na parang obsessed na obsessed siya? O yun. At inuukit niya pa rin hanggang ngayon. Sabi nila sa shop, mula daw nang simulan yun ni Dan, alos hindi na siya tumigil. Alos hindi na kumakain at natutulog. Alis saglit pero babalikan agad. Daig pa nga daw ang bumabatak eh. Masamang hinala ko, Kuya Ted. Mukhang sinapian ng masamang espiritu si Dan. Yung demonyong gumugulo kay Madison at yung pumasok dito sa bahay. Sa tingin ko, si Dan lahat ang may kagagawa nun. Eh di ba sabi mo nagpakita mismo yung espiritu ng aswang sa inyo? Kamukha ba nun si Dan? Hindi. Ibang itsura nun eh. Literal na mukhang demonyo. Ang mabuti pa, kausapin ko si Lola Val. Tapos punta tayo sa shop. Susubukan ko ng kausapin si Dan. Mula sa bahay ay agad kaming sumakay ng motor
at pinuntahan ang kubo ni Lola Valentina. Pagdating doon, ay naabutan namin siya na nakaupo malapit sa may pinto. Noong isang araw ko pa kayo hinihintay. Lola Val, alam kong alam ninyo ang nangyayari. Yung dasal ninyo kay Madison, dun sa bayan, alam ko na hindi yun basta sumpa. Malalim ang nasa likod ng dasal na yun. Malalim at hindi maaarok ng sino man ang pinagmula ng nangyayaring kababalaghan sa buhay ng dalagang yon. Tama ka. Hindi yun sumpa. Ginawa ko lang ang tungkulin ko. Ang buksan ng kanyang kamalayan at unti-unting ipaalala sa kanyang nakalipas. Bakit parang kilalang-kilala niyo siya? Umalis siya, di ba? Pabalik din siya dito. At sa kanyang pagbabalik, alam niya na ang katotohanan kung sino si Matilda at kung bakit siya ginugulo ng demonyo. Sino po ba sila? Bakit laging napapanaginipan ni Madison si Matilda? Bakit siya tinatawag na Matilda ng demonyo na yon? Hindi ko maaaring pangunahan ang panahon, Shane. Sa pagbabalik ng dalaga, malalaman mo ang lahat ng kasagutan. Pero ihanda mong sarili mo sa mga susunod na araw. Dahil lang mga nararanasan mo ay patikim pa lang. Dadanak ang dugo sa mga susunod na araw. Mangyayari ang itinakda. Makakalayang demonyo at muli silang maghaharap ni Matilda. Ngayon, iisa na lang sa kanila ang mapubuhay. Kahit hindi ko lubos na maintindihan ang sinabi ni Lola Valentina, nakaramdam ako ng takot para kay Madison. Tatawagan ko na sana siya nang biglang hawakan ni Lola ang kamay ko at binaba yun. Naririnig ko ang pintig ng puso mo. Nag-aalala ka sa kanya. May espesyal kang nararamdaman sa dalagang yon. Ipanatag mo ang sarili mo dahil hindi siya magagapi ng kahit sino. Dahil ang dalagang yon ay mula sa lahi ng pinakamagaling at malakas na babaylan noong panahon ng Kastila. Anong gagawin ko, Lola Val? Ihanda mong sarili mo dahil kakailanganin ng dalagang yon ang tulong mo. Ilang sandali pa, habang nasa gitna kami ng pag-uusap, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng isang batang babae. Nagkagulo ang mga kapitbahay ni Lola at nagtakbuhan sa isang masukal na parte ng talahiban. Pumunta si Kuya Ted para makiusyoso. Makalipas lang ang ilang minuto, humahangos itong bumalik at bakas ang takot. May nakitang patay dun insan. Lalaki, wakwak ang tiyan, tapos parang hinalukay ang loob. Kalat-kalat sa paligid ang laman loob. Nagsimula na sila. May alam po kayo kung sinong pumatay? Oger, ang mga aswang na ang lahi ay tila hinugot sa tadyang ni Satanas. Lola, ano pwede kong gawin? Mag-iingat ka, Shane, dahil nasa paligid mo lang ang aswang na ito. Mula kay Lola Valentina ay pumunta naman kami ni Kuya Ted sa shop. Pagdating namin doon, gaya ng inaasahan, ay naabutan namin si Dan na naglililok. Hindi pa masyadong malinaw ang disenyo ng inuukit nito, pero alam ko na kakaiba yon sa lahat ng ginawa niya. Binaling ko ang atensyon ko kay Dan na nang mga sandaling yun ay parang wala na sa sarili. Dilat na dilat ito at ang paligid ng mga mata ay nangingitim at halatang walang tulog ng ilang araw na. Dan! Ano tong ginagawa mo? Sino nag-order nito?
Bakit wala sa record? Wala kang pakialam. Ano sabi mo? Ako ang may-ari nitong shop na to. Lahat ng project na ginagawa natin dito kailangang nakarecord. Bakit ka tumatanggap ng unauthorized order? Inutos niya sa akin to. Kapag hindi ako sumunod, magagalit siya. Sino? Huwag ka sabing makialam eh. Dan, tingnan mo nga yung itsura mo. Mas masaol ka pa sa adik. Hindi ka na daw natutulog. Nang tinignan ko ng husto ang imahe na ginagawa ni Dan, kumunot ang noo ko nang matitigan ang mukha nito. Mata at ilong pa lang ang natatapos sa mukha, pero labis na takot at kilabot na ang naramdaman ko. Nang matitigan ko ang mga mata ng ribultong yun, ay parang hinahalukay ang buong pagkatao ko. Hindi ko lang maalala kung saan ko nakita ang mga matang yun. Purong kahoy pa lang kasi yun at wala pang kulay, kaya hindi pa ganun kalinaw ang mga detalye. Nang hindi ako makatiis, ay bigla kong inagaw ang pait mula kay Dan, saka ko hinablot ito sa kwelyo. Tumigil ka na. Ano bang nangyayari sa'yo? Sabi nang wag mo akong pakialaman eh. May pakialam ako, Dan! Dahil parang pamilya na kita. Sabihin mo sa akin ang totoo. May masamang espiritu bang gumagambala sa'yo? Inuutusan ka ba niya na gawin ito? Hindi. Magagalit siya. Magagalit siya. Papatayin niya ako. Papatayin niya ako. Papatayin niya ako. Insan, bakit mo sinapak? Hala, knockout. Hayaan mo. Para makatulog. Baka sakaling tumino ang utak kapag nagising. Isang gabi, habang naiwan ako sa shop para tapusin ang art pieces na binili ni Madison, napalingon ako sa bandang dulo ng opisina, sa locker ng mga empleyado, nang marinig ko ang boses ni Dan. Nang magising ito kanina, ay wala pa rin sa sarili at pinagpatuloy lang ang pag-uukit sa kahoy. Agad kong binaba ang ballpen ko at tumayo. Saka pinuntahan ang silid na yon. Palapit pa lang ako nang huminto ako sa paglalakad at marinig ang isang pamilyar na tawa. Tama na. Ayoko na. Ayoko na. Nahihirapan na ako. Wala ka nang magagawa dahil ikaw lang ang daanan para matupad ang pag-iiganti ko. Patahimikin mo na ako. Ayoko na. Parang awa mo na. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa nakabukas na pinto. Mula doon ay nakita ko na nakaharap si Dan sa salamin at iyak ng iyak. Bukod sa kanya ay wala naman itong ibang kasama sa loob. Iisang dugo ang nananalaytay sa atin, kaya hindi mo matatakasan kung ano ang totoo mong pagkatao. Dan! Kuya Shane. Sinong kausap mo dito? Wala kuya. Ako yun. Kausap ko ang sarili ko. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Sino ba kasi yung kausap mo? Naririnig ko kayo? Ano kasi... Kuya Shane, tulungan mo ako. May espiritong... Dan! Ano nangyayari sa'yo? Nagulat ako sa biglang pagbabago ng boses niya. Hindi yon ang boses na narinig kong kausap niya kanina. Mabilis na tumakbo palabas ng shop si Dan. Hinabol ko siya. Ngunit napakabilis nitong tumakbo at lumusot ito sa makapal na talahib. Dan! Mabilis akong sumunod kay Dan.
Pero kahit anong bilis ng takbo ko, ay agad itong nawala sa paningin ko. Hanggang sa isang malakas na sigaw ng lalaki ang narinig ko mula sa malayo. Kinabahan ako at labis na nag-alala para kay Dan. Sinundan ko ang pinanggagalingan ng sigaw habang puno ng takot ang dibdib ko para sa kaligtasan ni Dan. Dan! Nasaan ka? Dan! Huminto ako sandali sa paglalakad nang marinig ang mahinang angil na yon mula sa di kalayuan. Lumingon ako sa paligid at naghanap ng maaari kong gawing sandata. Nang makita ko ang isang malaking sanga ng puno na putol at yon ang dinampot ko. Dahan-dahan akong naglakad. Sa bawat hakbang ko ay may kalakip na dasal para sa kaligtasan ng kaibigan ko. Ilang sandali pa, pagkahawi ko ng damo, tumambad sa akin ang isang kalunos-lunos na tagpo. Dan! Bigla akong napaatras nang makita ko ang isang aswang habang kinakain ang laman loob ng isang lalaki na nakahandusay sa damuhan. Kamukha ito ng espiritu ng aswang na mukhang demonyo. Pero sigurado ako na iba ang isang ito. Mas maliit ang pangangatawan nito, ngunit parehong nakakatakot at mabagsik ang muka. Hanggang sa maalala ko na kung anong klaseng aswang ito na minsan ko na rin nakalaban noon. Ang aswang na binanggit ni Lola Val. Ogre. Isang aswang na mukhang demonyo. Galit na inangilan ako ng aswang at pagkatapos ay tumayo ito. Bigla itong sumugod sa akin pero sinalubong ko siya ng isang malakas na palo sa tiyan at likod. Sabay sipa ng malakas. Hindi ako natatakot sa'yo! Binalaan ka na niya, pero matigas pa rin ang ulo mo. Makikialam ako. Dahil buhay ng ibang taong nakasalalay dito. Ikaw ang balakid sa plano namin, kaya papatayin kita! Kung kaya mo! Sumugod ang aswang sa akin. Nanlaban ako sa bawat sugod niya sa akin gamit ang kanyang mahabang kuko. Hanggang sa natumba ko sa kakahakbang ko paatras. Mabilis akong tinalunan ng aswang, pero mabilis kong naitusok ang malalim na parte ng kahoy na yon sa tiyan ng aswang. Hindi pa tayo tapos! Hindi pa tayo tapos! Natanggal ng aswang ang kahoy na sinaksak ko sa kanya. Sabay takbo ng mabilis. Nang mawala na ito, ay agad kong nilapitan ang lalaking biktima nito. Dan! Hindi ito si Dan. Saan na pumunta yun? Ilang araw ang lumipas matapos ang huling komprontasyon namin ni Dan. Nang kausapin ko ito kinabukasan, ay normal na ito. Mukhang nakatulog ng mabuti at maayos din ang mood. Ayon dito, ay umuwi lang siya sa bahay nang umalis ito sa shop. Mula noon, wala na akong nakitang kakaiba sa kilos nito. Ang nilililok nitong obra ay dinala nito sa bodega kung saan naroon ang malalaking life-size na santo. Hanggang sa bigla kong naalala si Madison. Kinuha ko ang cellphone ko at nagpadala ko sa kanya ng mensahe. Kumusta ka na? Miss na kita. Tumingin ako sa baba mula sa bintana nang marinig ko doon ang message alert tone mula sa phone ng kung sino. Walang tao doon bukod sa akin dahil si Kuya Ted ang nagbabantay sa shop. Kumusta ako? Eto, miss ka na rin.
Madison? Bumalik ka nga! Hi, Shane. Pwede pa ba akong makituloy dito? Oo naman. Kung gusto mo, huwag ka na umuwi eh. Tumawa ito, saka binaba ang gamit pagkatapos ay tumakbong lumapit sa akin at mahigpit na niyakap namin ang isa't isa. Ang akala ko kapag umuwi ako ng Maynila, pero hindi pa rin ako pinatahimik ng Aswang at Matilda na yon. May nalaman ako kay Mommy. At sa tingin ko, eto na yung sagot sa tanong ko tungkol kay Matilda. Ano yun? Halika, samahan mo ako sa kabilang baryo. Sabay kaming tumingala ni Madison nang makarating kami sa lumang malaking bahay na yon. Maganda at mukhang matibay pa rin, pero bakas sa mga lumang kahoy, bintana at pader ang mahabang panahon na lumipas. Kaninong bahay to? Sa amin. Ha? Taga rito kayo? Kailan ko lang din nalaman. My mom told me everything. Sinabi ko kasi sa kanya yung panaginip ko, tsaka yung nangyari dito. Halika, pasok tayo. Maligayang pagdating po, senyorita. Lola Val? Anong ginagawa mo dito? Ikaw yung matandang sumumpa sa akin sa bayan, di ba? Kaya kung ano-anong espiritu ng demonyo nakikita ko. Pumasok po kayo at nang maipaliwanag ko sa inyo. Pagpasok pa lang namin sa sala, ay binati na kami ng isang life-size painting portrait ng isang babaeng kamukhang-kamukha ni Madison. Nakasuot ito ng barot saya at mahaba ang buhok. Sa gitna ay may grand staircase, may indoor terrace at marami ang kwarto. Luma pero napakaganda ng bahay, maging ang mga muebles. Oh my God! Bakit kamukha mo yung babae sa painting? Ang bahay na ito ay direktang ipinamana ni Doña Teresa sa kanyang apo, si Senyorita Madison. Si Doña Teresa naman ay apo ni Doña Matilda, ang babae sa painting. Ibig niyong sabihin, yung babaeng palagi kong napapanaginipan ay lola ko? Bata ka pa lang noon at nakakakita pa ako nang mapansin namin ni Doña Teresa na lumalaki ka na, kamukha ni Doña Matilda. Bukod doon, marami kayong pagkakaiba. Mula sa kilos, sa boses, sa tunog ng tawa, ang kahiligan mo sa mga lumang bagay, at higit sa lahat, ang abilidad mong makakita ng mga espiritu. Po? Pero kahit kailan po, hindi pa ako nakakakita ng mga espiritu o anumang multo. Hubarin mo ang kwintas mo. Lola, napakalaki ng bahay na to at wala kayong paningin. Paano niyo nalalaman kung saan kayo dapat pumunta? Lumaki ako sa bahay na ito. Ang nanay ko ay naninilbihan na sa pamilya ni Senyorita noon pa bago siya mag-asawa. Ang pisikal na paningin lang ang nawala sa akin. Pero may mata ang puso at isip ko. May tenga ako at malakas ang pakiramdam ko. Doon ako sa kubo ko tumutuloy pero araw-araw akong bumibisita rito. Nahubad ko na po, Bakit? Multo! Marami akong multong nakita. 5 babae. Lumang suot nila. Parang gaya ng suot ni Lola Matilda sa painting. Sa labas ng bahay, marami rin mga kaluluwang nakasilip dito sa loob. Lahat sila nakatingin sa akin. Matagal nang bukas ang third eye mo, Senyorita. Mula pa noong ipinanganak ka. Dahil ikaw at ang pamilya mo ay mula sa lahi ng magagaling at malakas na babaylan mula pa noong panahon ng Kastila. Hindi mo sila nakikita dahil sa kwintas na suot mo. Bata ka pa noon, 4 na taong gulang. Napapansin na namin na kapag nasa hardin ka, palagi kang may kinakausap, tumatakbo,
at nakikipaglaro sa mga kalarobo na ikaw lang ang nakakakita. 7 taong gulang ka nang mamulat ka sa katotohanan na ang mga sinasabi mong kalaro ay mga espiritu at hindi tao. Doon namin nalaman na ikaw ang pinagpalang nakamana ng kapangyarihan na meron ng isang babaylan gaya ni Doña Matilda. Pero bakit walang sinabi si Mami at Daddy sa akin? Dahil ayaw ng mga magulang mo. Gusto nilang magkaroon ka ng normal na buhay. Ang kwintas na suot mo ay ginawa mismo ni Doña Teresa para hindi mo makita ang mga multong nakasunod sa paligid mo. Hindi ba't mahigpit na bili nila na wag mong huhuparin yan? Mula noon, na-trauma ka ng husto dahil sa mga multo. Umalis sila dito at hindi na nagbalik pa. Hindi ko alam na pati ang tungkol dito sa bahay ay hindi ipinaalam sa iyo. Yung dasal na sinambit nyo nung makilala ko kayo sa bayan, hindi ba sumpa yun? Sinabi ko lang na sumpa yun para maihanda ka sa mga susunod na mangyayari. Pero hindi yun sumpa. Ang dasal na yun ay nagbukas lang sa iyong kamalayan kung sino ka nga ba at kung ano ang misyon mo. Misyon? Mula sa mahabang pasilyo na yun, ay dumiretso kami sa isang silid. Doon ay tumambad sa harap namin ang mga gamit na gaya sa mga albularyo. Sa isang lamesa ay may mga bangle bracelets na iba't iba ang kulay. Shane, kunin mo nga ang isang folder sa taas, yung nasa pangatlo. Sige po. Eto na po, Lola. Si Lola Matilda itong nasa pictures, oh. Si Lola Teresa. Tapos sila Mami at sila Tito at Tita. Dito kuha sa bahay. Oo nga, ngayon naaalala ko na. Palagi ako nang tumatakbo dito. Lola Val, etong isang picture ni Lola Matilda na may kasamang lalaki. Sino po ito? Yan si Egoy. 20 anyos pa lang noon si Doña Matilda nang makilala niya ito. Isang magsasaka at minsan ay utusan dito sa bahay. Lihim na umibig ang dalawa sa isa't isa. Sa sobrang pagmamahal ay nagplano ang mga ito na tumakas at magtanan. Ngunit isang babala ang natanggap ni Doña Matilda mula sa mga espiritu na ang iniibig niya ay hindi tao kung hindi isang kalaban. Hanggang sa siya mismo ang nakatuklas ng katotohanan na si Egoy ay mula sa lahi ng mga aswang na oger. Isang babayla na umibig sa isang aswang. At tumutol din pang pamilya ni Lola Matilda, tama? Tama. Isang aswang na hinahalin tulad sa mga demonyo. Ang mga oger ay kilala noon na bukod sa malakas ang pisikal niyang pangangatawan, kilala sila na gumagamit ng itim na mahika at marunong magpataw ng sumpa. At si Egoy, siya ang pinuno ng mga oger na mga panahon na yon. Marami na siyang napapatay sa baryo na ito at kasama na doon ang kapatid at ama ni Doña Matilda. Ang pag-ibig ay napalitan ng galit. Sa kanilang pagkaharap, ang dating nag-iibigan ay naging magkalaban. Hindi nanalo si Egoy kay Doña Matilda dahil bukod sa lakas ng kapangyarihan ng isang babaylan, may isang manudugis na tumulong sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, tinalo ng pag-ibig ang lola mo. Sa halip na patayin ng aswang, hinugot niya ang espiritu ni Egoy mula sa kanyang katawan at sinumpa at kinulong sa loob ng puno ng kamagong. Ang puno na naging tagpuan ng dalawa at naging saksi sa kanilang pag-iibigan.
Mula noon, natahimik ang buong baryo na ito. Nagpakasal si Doña Matilda sa manunugis na tumulong sa kanya, si Don Alonso. Sinumpa at kinulong niya para hindi na ito makapaminsala. Inakala ng mga tao na patay na ang aswang dahil wala ng kaluluwa nito sa katawan niya. Ilagay niya sa puno si Egoy nang sa ganong paraan ay malaya si Lola na mahalin ito ng lihim. Pero galit ang sinukli ni Egoy sa kanya. Tama. Ganun na nga. Ilang beses ko nang napanaginipan yon. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Kung ganon, anong magiging papel ni Madison sa mga nangyayari? Bago niya ikulong si Egoy, isang pangako ang kanyang binitiwan. Kapag nakalaya siya mula sa puno kung saan siya kinulong ni Doña Matilda, babalik siya at maghihigante. Maghahasik ng lagim at dadanak ang dugo ng mga tao. At ikaw, senyorita, sa pagkatao mo, muling nabuhay si Doña Matilda. Muling nabuhay? Like reincarnation? Tama. Dahil hindi tuluyang pinatay ng lola mo ang kaluluwa ni Egoy. Ikaw ang kailangang tumapos sa misyon ni Doña Matilda. Ang patayin ng ogre. Bakit ako? Wala akong alam sa ganyan. Kailangan mo siyang harapin. Dahil kung hindi, maraming buhay ang mapapahamak. Lola, noong isang beses ay may nakalaban akong ogre. Nagsisimula ng maghasik ng lagim ang lahi nila. Mula pa noong nakaraang linggo, ilang bangkay na ang natatagpuan. Yung aswang na nakalaban ko, ibig sabihin, kasama siya sa mga lahi ni Egoy. Oo, maaaring siya ang kaapu-apuhan ni Egoy. Nasaan palang puno kung saan kinulong si Egoy? Wala na. Pinutol na ng nakaraang linggo lang. Nasaan yung puno na yon? Nasa pangangalaga mo. Si Dan? At yung inuukit niya? Mula doon sa bahay nila Madison sa kabilang baryo, nagmadali kaming pumunta sa shop at hinanap si Dan. Pero ayon kay Kuya Ted, ay hindi daw ito pumasok. Sinubukan namin siyang puntahan sa bahay nito, pero kahit doon ay bigo kami. Dahil doon, ay minabuti na muna naming bumalik sa bahay ni Madison. Kapag nakaharap niyo ang ogre, kailangan niyo siyang itali gamit itong lubid na to. Gawa ito sa mga hibla ng sanga ng puno ng sinukuan. Itali niyo siya gamit ito at pagkatapos, gamitin mo ito, senyorita. Ang patalim na gawa sa tanso at tingga. Kailangang ikaw ang sumaksak sa kanya at itarak ito sa puso niya. Pinasadya ito mismo ni Doña Matilda noong matapos niyang ikulong ang espiritu ng aswang. Labis siyang nadismaya sa kanyang sarili dahil naging marupok siya dahil sa pag-ibig niya kay Egoy. Kaya pinagawa niyo ito para sa susunod na itinakdang babaylan na tatapos ng kanyang sinimulan. Paano po namin malalaman kapag nakawala na si Egoy? Hindi po namin mahanap si Dan. Kahit yung kahoy na inuukit niya. 3 senyales. Ang gabi ay mababalot ng daing at sigaw ng mga tinig na nagsusumamo. Ang mga hayop ay hindi mapakali at maririnig niyo ang sunod-sunod na alulong ng aso. At ang huli, kapag ang buwan ay nabahira na ng dugo. Lola Val, wala pa akong alam sa pagiging babaylan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mahihina ako kumpara kay Lola Matilda. Kaya mo. Dahil nananalaytay sa iyo ang dugo ng isang babaylan. Hindi mo kailangang pag-aralan ng kung ano-ano. Gagabayan ka ng Panginoon. Tuturuan ka ni Doña Matilda. Lagi lang siyang nasa puso mo. Basta, kausapin mo lang siya. Salamat po, Lola. Shane,
Ikaw nang bahala kay senyorita. Opo, huwag kayong mag-alala. Sandali at magpapahanda ako ng hapunan. Nang iwan kami ni Lola Val, nag-ikot-ikot pa kami sa buong bahay at huminto sa kwarto ni Doña Matilda. Tinignan ni Madison ang portrait nito ng matagal. Ako naman ay naglakas loob na lumapit dito at hinawakan ang kamay niya. Okay ka lang? Hindi ko alam. Pumunta ako dito para bumili ng antique pieces mo. Wala sa plano ko makipaglaban sa aswang. Siguro tadhana na mismong nagdala sa'yo dito. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Tutulungan kita. Natatakot ako. Magkasama tayo rito. Hindi ka nag-iisa. Ang mabuti pa, umuwi tayo sa bahay. Kunin natin dito yung iba pang makakatulong sa atin, panlaban sa aswang. Tapos ihahanda ko rin ng ilang gamit ko. Madilim na at medyo malalim na ang gabi nang umalis kami sa mansyon. Habang sakay ng motor at binabagtas namin ang daan pauwi sa bahay, biglang nagsalita si Madison. Dahilan para itabi ko sandali ang motor para tignan ang langit. Shane, tingnan mong buwan. Bilog na bilog. Parang ibang kulay niya ngayon. Red Moon. Sandali lang. Yung sinabi ni Lola. Mababahira ng dugo ang buwan. Eto na yun. Halika na, bilis. Nang makarating kami sa bahay, ay agad kong hinanda ang itak ko at baril ko. Ilang sandali pang lumipas nang mag-ring ang phone ko at nakitang tumatawag si Kuya Ted. Hello, Kuya? Nasaan ka? Hello, Insan. Nandito sa shop. Papupuntay na nga kita dito ngayon eh. Dahil naandito si Dan. O yun oh. Uy, Dan! Saan ka galing? Nagkatinginan kaming dalawa ni Madison nang marinig ang nakakapangilabot at sunod-sunod na alulong ng mga aso. Kasunod nito ay ang sigaw ng mga kababaihan sa di kalayuan. Umiiyak at humihingi ng tulong. Biglang nawala sa isip ko na nasa kabilang linya si Kuya Ted. Nag-uumpisa na, Shane. Hello, Shane. Sila nga ito. Teka, bakit parang may iba dito? Hayata ito eh. Tingnan mo, nalilisik ang mga mata. Ha? Takbo, Kuya. Tumakbo ka, bilis. Lumayo ka sa kanya. Hindi tao si Dan. Aswang siya. Papunta na kami dyan. Ha? Ano? Huwag kang lalapitan. Ako to. Sabi lang huwag kang lalapit eh. Aswang! Kuya Ted! Mabilis kaming tumakbo pababa ng bahay at agad sumakay sa motor. Agad akong nagmaneho papunta sa shop habang nakaangkas si Madison sa likod ko. Ilang sandali pa ang lumipas nang sa wakas ay nakarating na kami doon. Kabaliktaran ang naabutan namin. Isang nakakakilabot na katahimikan ang sumalubong sa amin. Patay ang mga ilaw sa shop at wala kahit ang anino ni Kuya Ted. Kuya Ted! Nasaan ka? Wala na siya dito. Dito lang yun. Baka nagtago. Kuya Ted? Kuya? Oh, Shane, yung sahig. Agad akong nakaramdam ng matinding takot nang makita ko ang bahid ng dugo doon. Kumabog ang dibdib ko, pero pilit akong nagpakatatag. Nauna ako habang nasa likod ko si Madison nang sundan namin ang bakas ng dugo na yun. Hanggang sa mapunta kami sa likod. Sa loob ng bodega, bumaha ang malamlam na liwanag nang buksan ko ang ilaw. Shane, natatakot ako. Lakasan mong loob mo. Kinikilabutan ako. Ako rin. Pati ulo ko parang nalalaki. Kuya Ted?
Bahagya kaming napaatras nang marinig ang kakilakilabot na tawa ng demonyo. Hawak ang kamay ni Madison. Dahan-dahan kaming naglakad sa loob ng buteka. Lalong nakadagdag sa takot na nararamdaman namin ang mga life-size na santo na naroon. Parang lahat sila ay nakasunod ng tingin sa amin. Hanggang sa may mahagip ng tingin si Madison. Shane! Yung aswang ngayon! Saan? Doon! Parang may nakita ko nakatayo sa pagitan ng dalawang santo na yun. May sungay at mukhang demonyo. Wala naman eh. Meron talaga, kitang-kita ko. Gumalaw ang mata niya. Bigla kaming napalingon nang marinig ang angil na yun. Mahigpit kong hinawakan ng itak. Gayon din ang kamay ni Madison na hawak ang patalim na bigay ni Lola Valentina. Hanggang sa makarating kami sa sulok. Natigilan kami nang makita na nasa sulok ang isang rebulto. Napaatras ako nang makilala yun. Ganyan yung nakita ko dun kanina. Sinong gumawa niyan? Mukha siyang rebulto. Pero hindi ko gusto ang nararamdaman ko dito. Nang bumaba ang tingin ko, nagsalubong ang kilay ko nang mapansin ang dugo sa sahig at tumutulo yun mula sa daliri ng rebulto. Bigla akong naalarma at mas mahigpit na hinawakan si Madison. Panginoon, tulungan niyo po kami. Sinong matinong taong gagawa ng ganyan? Halika, lumabas na tayo dito. Hahakbang pa lang kami nang matigilan kami ni Madison nang dahan-dahang gumalaw ang ulo ng rebulto at tumingin sa amin. Pagkatapos ay ngumisi ito kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng nakakatakot na tawa nito. Nagmadali kaming tumakbo palayo hanggang sa matigilan ako nang lumingon ako kung saan naroon ang rebulto ng aswang. Mas lalo akong naging alerto. Sa halip na itak ay bigla kong nilabas ang baril ko at kinasayon. Nandito na siya! Buhay si Egoy! Bakit? Wala siya dun sa pwesto niya kanina. Ang kahoy na inukit ni Dan ay ang kahoy mula sa puno kung saan ikinulong ni Doña Matilda si Egoy. Dahil isang ogre din si Dan. Siya ang apo ni Egoy. Madali siyang nakausap nito at inutusan siyang umukit ng isang rebulto na ayon sa kanilang itsura. At yun ang ginagamit niya para magkaroon ulit ng katawan. Hindi ba't sabi ni Lola Val na may alam sa itim na mahika ang mga ogre? Pagkatapos ay ginawa niyang aswang si Dan. Halika na! Bilis! Tumakbo kaming dalawa ni Madison. Pero bago pa kami makalabas doon, bigla akong natigilan nang may makita ako sa gilid ng mata ko. Dahan-dahan akong lumingon at doon, sa pagitan ng mga santo, nakita ko ang demonyo. Ang kaninang rebulto sa likod ay naroon bigla sa unahan, nagkukubli sa dilim. Panginoon, hindi ko alam kung paano namin magagapi ang aswang na ito. Pero naniniwala ako na mas makapangyarihan kahigit sa kanino man. Shane! Halika na! Tumakbo kami palabas hanggang sa natigilan kami nang makita ang isa pang aswang na nakaharang sa daan namin. Nakaluhod ito habang kinakain ang laman loob ng isang lalaki. Nanlumo ako nang makilala ko ito. Walang iba kung hindi si Kuya Ted. Halos mawalan ako ng balanse nang makita ko ang kalunos-lunos na sinapit ng pinsan ko. Kuya! Kuya Ted! Anong ginawa mo sa pinsan ko, Dan? Maingay siya.
Kaya kailangan ko siyang patahimikin. Ako ang papatay sa'yo! Agad akong sumugod sa aswang at sinalubong naman ako nito. Kinuha ko ang itak at agad sinaksak ito sa tiyan, sabay sipa ng malakas palayo dito. Habang nangyayari yun, biglang lumingon si Madison sa likod nang may maramdaman na mabigat na yabag na palapit. Ang kwento sa akin ni Madison, sa halip na takot gaya ng palagi niyang nararamdaman, nang makaharap ang aswang ay biglang nag-init ang kanyang dugo. Nakaramdam siya ng kakaibang lakas na noon niya lang naramdaman. Ang galit para sa mga inosenteng buhay na kinuha nito at ang panggugulo nito sa kanyang buhay. Nang sandaling yun ay para daw siyang pinahiram ng tapang at lakas ni Doña Matilda. Matilda! Egoy! Mahigit 100 taon mo akong ikinulong sa punong naging saksi sa pagmamahala natin at pagtalikod mo sa pag-ibig ko. Matagal nang patay si Lola Matilda. Ang kaharap mo ngayon ay ang apo niya. Ang tatapos sa nasimulang misyon niya, napatayin at ibalik ka sa impyerno kung saan ka nararapat! Kung ganon, isusunod kita kay Matilda! Madison! Sumugod si Egoy kay Madison. Sa halip na tumakbo, ay sadya itong nag-slide sa lupa, sabay saksak ng mariin sa binti ng aswang. Agad itong tumayo saka tumakbo palayo. Galit na humarap si Egoy. Tinaas nito ang mga kamay at may dasal na sinambit. Natigilan si Madison nang magpakita ang imahe ni Doña Matilda. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kwintas na gaya ng suot nito. Sinunod ni Madison ang ginawa ng lola niya hanggang sa lumingon si Madison nang galit na sumigaw si Egoy. Hindi! Bakit ayaw tumalab? Baka nakakalimutan mo na isa akong babaylan. May proteksyon ako laban sa'yo. At hindi na ito panahon ng mga Kastila. Hindi natatalab ngayon ang itim na maika mo! Mayabang ka! Manang-mana ka sa lola mo! Samantala, nang mga sandaling yun, ay mabilis kong itinaas ang itak ko bilang depensa sa pag-atake ng isa pang aswang na kalaban ko. Pagkatapos ay agad ko itong pinaputukan at tinamaan ito sa tiyan ng 2 beses. Humagis ako ng malakas. Nang tinulak ako nito at napunta ko malapit kay Madison. Eksaktong sumugod si Egoy, ay nakalapit ako kay Madison. Mabilis akong nakatayo, sabay sangga ng kamay nitong may mahaba at matulis na kuko. Huwag kang makialam dito! Makikialam ako hanggang gusto ko! Dahil ikaw ang may kasalanan, kaya naging aswang si Dan! Ikaw ang pumatay sa pinsan ko! Hangal! Nasa lahi ni Dan ang pagiging isang ogre! At nakatadhana na siyang maging kagaya ko! Hindi siya masamang tao! Mabuti siya! Ikaw ang lumason sa isip niya! Ah! Sinipa ko ng malakas si Egoy, sabay sugod at unday ng saksak dito. Pero mabilis itong nakaiwas, sabay sunggab sa leeg ko at mahigpit akong sinakal. Hindi mo ko mapapatay! Kung si Matilda ay hindi ako nagawang patayin, lalo na ikaw! Shane! Tutulungan sana ako nito, pero mabilis na nakalapit ang isa pang aswang at sinugod si Madison. Napahiga ito at pilit na pinigilan ang aswang na makagat siya. Pilit niyang inabot ang nabitiwan na patalim, sabay saksak ng mariin sa dibdib ng aswang kung saan naroon ang puso nito. Sinipa nito ang aswang palayo, saka dinampot ang baril ko na nabitawan ko at si Madison ang bumaril kay Egoy
ng 3 beses. Mahina ka na, Egoy! Nalipasan na ng panahon ang lakas mo! Hindi ako mahina! Ako ang pinuno ng mga aswang mula sa lahi ng mga ogre! Alam mo ang tanging pagkakamali ni Lola? Ang umiral sa kanyang pagmamahal niya sa'yo sa kabila ng lahat! Traidor siya! Nangako si Matilda! Nangako siya na magsasama kami! Pero nang malaman niya ang totoong pagkatao ko, tinalikuran niya ako at ipinagpalit sa manunugis na yon! Mabuti nga at kay Lolo Alonso siya nagpakasal! Dahil wala akong balak na maging demonyo gaya mo! Tinulak kaming dalawa ni Egoy palayo. Pagkatapos ay bigla nitong hinablot si Dan at sinakal sa leeg. Sabay saksak sa dibdib nito gamit ang matalas na kuko. Binaon pa nito ng husto ang kamay sa loob. Nagunahan sa pagbagsak ang luha ko nang lumingon sa akin ito at sa halip na boses ng aswang ang lumabas. Ang narinig ko ay ang totoong boses ni Dan habang unti-unting bumabalik sa dati ang anyo niya. Kuya, sorry. Napatay ko si Kuya Ted. Pagkasabi sa mga napatay ko ay ayoko maging aswang. Ayoko pang mamatay, Kuya. Masyado kang maraming satsat! Wala kang silbi! Dan! Biglang sumuka ng dugo si Dan. Pagkatapos dukutin at hilahin ni Egoy palabas ang puso nito. Dilat ang mga mata na namatay si Dan. At basta na lang itong hinagis ng demonyong kaharap namin. Nang gigigil sa galit na kinuha ko ang lubid na bigay ni Lola Val at hinanda yon. Pagbabayaran mo ang lahat ng buhay na kinuha mo! Shane! Ngayon na! Nang sumugod ang aswang ay sinalubong ko ito. Bigla akong lumuhod nang salakayin niya ako. Sabay mariing sinaksak ito sa tiyan at binaon ko yon ng husto. Pagkatapos ay mabilis na tinali ito gamit ang lubid. Nagpumiglas si Egoy pero tila may sadyang kapangyarihan yon dahil hindi nito magawang makawala doon. Nagmadali akong hawakan mula sa likod ang mga braso nito. Kinuha ni Madison ang patalim na bigay ni Lola Val. Pagkatapos ay pumikit at mabilis na gumalaw ang bibig at lumabas doon ang mga salitang Latin. Isang dasal na nagbibigay ng panghabang buhay na sumpa kay Egoy. Pasuwalan mo ko! Anong ginagawa mo? Patayin mo na siya! O Diyos ng liwanag at anino! Tagapangalaga ng lupa at hangin! Dinggin ang sigaw ng puso't dugo! Sa ngalan ng sinaunang mutya, ng pulang alab ng tapang at puting ilaw ng katarungan! Sa huling pintig ng dasal na ito, matutupo ka sa liwanag ng katotohanan! Pakinggan ang daing, luha at pigati! Wakasan ang iyong kasamaan! Bumalik ka sa alab ng lupa! Sa dagat ng apoy! Sa walang hanggang pagdurusa! Sisiguraduhin ko na hindi ka na makakabalik pa! Mariing sinaksak ni Madison sa dibdib si Egoy. Nagulat pa kami nang biglang lumabas mula sa likod ng isang puno si Lola. Maging ang ilan pang kilala kong mananambal. Pagkatapos ay sabay-sabay ang mga itong nagdasal. Nagmamadali akong kumuha ng gasolina.
at binuhos yun kay Egoy at mabilis itong sinilaban. At habang nasusunog ang aswang, nilagyan namin ng asin ang palibot ng aswang at naglagay ng 4 na insenso si Madison sa may laman na dinikdik na kahoy ng kamangyan. Ang proseso na tuluyang pagpatay sa espiritu ni Egoy. Matilda! 6 na buwan na ang nakalipas mula nang tuluyan naming matalo si Egoy. Dahil kami lang dalawa ni Kuya Ted ang magkasama sa bahay, agad ko siyang hinatid sa huling hantungan, kagaya ni Dan, matapos ang investigasyon ng mga pulis. Hindi makapaniwala ang mga ito sa mga nangyari. Mabuti na lang at may CCTV ako sa shop at naidokumento nito ang lahat. Para hindi katakutan at iwasan ang baryo namin ng ibang tao, nakipagkasundo ako sa mga pulis na hindi ilalabas ng mga ito ang nakuhang footage ng kamera sa shop ko tungkol sa mga aswang, para rin hindi maapektuhan ang negosyo ko. Love, ready ka na? Ano ulit ang sabi mo? Ano tawag mo sa akin? Ang sabi ko, Shane. Narinig ko yon. Huwag kang magsinungaling. Ang sabi ko, love. Ibig sabihin, tayo na talaga? Oo. Ayaw mo? Ibig sabihin, sinasagot mo na ako? Oo nga, sabi, ang kulit. Yes! Sa wakas! Masaya ka ba? Sa tingin mo, masaya din yung unang asawa mo? At pati ang anak ko. Sigurado yan. I love you. I love you more. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Salamat. Dahil sa'yo, naging masaya ulit ako. Talaga, kahit nagulong dinala ko sa'yo. Kung hindi dahil sa akin, baka buhay pa si Kuya Ted at Dan. Wala kang kasalanan doon. Yun siguro talaga nakatakdang mangyari. Ang importante, tahimik na sila. At tayo, umuusad na ang buhay. Tama. Magkasama tayong mag-move on. So, halika na. Baka mahuli tayo sa flight natin papuntang Manila. Sa tingin mo ba, matatanggap ako ng parents mo? Oo naman. Matagal na kitang binibida sa kanila. Excited na nga silang makilala ka. Tsaka huwag kang mag-alala. Magdi-dinner lang tayo sa bahay nila Mami at Daddy. Pero doon tayo tutuloy sa kondo ko. Okay. Lola Val, una na po kami. Sige mga apo at mag-iingat kayo. Ano nga palang balak mong gawin dito sa mansyon? Ipapaayos ko tapos, ewan, baka gawin ko na lang museum. Mas gusto kong tumira tayo din sa bahay mo. Okay. Kahit saan mo gusto. Madam Venus, kung mayroon man akong natutunan sa kwento ng masalimuot na pag-ibig ni Doña Matilda at Egoy, yun ay kailangan nating alamin kung kailan tayo bibitaw sa isang relasyon na sa simula pa lang ay alam nating mali. Kailangan marunong tayong manindigan at siguraduhin na sa bawat desisyon natin ay huwag magpadaig sa ating kahinaan. Kung naging matibay lang sana ang kalooban ni Doña Matilda noon at pinatay niya na ng tuluyan si Egoy, kung hindi siya naging mahina, siguro hindi malalagay sa peligro ang buhay ni Madison. Siguro ganun talaga kapag nagmamahal. May mga oras mas umiiral ang kahinaan natin para sa taong minamahal natin. Pero nakalipas na yon dahil ang mahalaga ay ligtas kami at buhay na buhay. Kung may ipagpapasalamat man ako sa Diyos at kay Doña Matilda, iyon ay nakilala ko si Madison na ngayon ay asawa ko na
kasama ang 4 naming mga anak. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ko at naway may natutunan din kayo. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nagmamahal, Shane.